Good news mga ka-blessings! Dahil inaprubahan na po ni Department of Budget and Management, o DBM Secretary, Amena Pang-Andaman, ang pagpapalabas sa 5 bilyong piso, sa Department of Social Welfare and Development, o DSWD. Para mabigyan ng karagdagang pondo ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, o 4Ps, isang mahalagang inisyatibo, na layong labanan ang kahirapan, at suportahan ang mga pamilyang nangangailangan sa buong bansa. Makakatulong po ito para maibsan ang epekto ng inflation sa ating mga kababayan. The DBM will do its part to streamline budget processes so that our citizens benefit from faster and more efficient delivery of essential services such as our 4Ps, pahayag ni Secretary Nina. Ang inaprobahang pondo, na manggagaling sa Fiscal Year 2023, Continuing Appropriations, of Republic Act No. 11936 ay gagamitin para sa mga arrears ng Fiscal Year 2023, 4Ps grants, mula sa deactivation, o suspension ng tinatayang 703,888 households, na 4Ps beneficiaries. Binigyang diin din ni Secretary Pang-Andaman ang kahalagahan ng pag-aproba ng pondo. Aniya, through this allocation, the DSWD can continue its critical work without interruption, providing much-needed assistance to our most vulnerable citizens. Sa kanyang ikatlong State of the Nation address, Oksona matatanda ang iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na higit 420,000 households, ang gumraduate na mula sa 4Ps, o na-assess bilang self-sufficient, mula sa kanyang nakaraang SONA. With a noble aim of breaking the cycle of poverty across the country, the 4Ps has not only consistently accomplished its annual target, it has also proven its efficacy over the years, sinabi ng Pangulo. Isa sa mga haligi ng social protection strategy ng gobyerno, ang 4Ps ay nagbibigay ng conditional cash transfer sa mga pamilyang higit na nangangailangan, upang mapabuti ang kanilang kalusugan, nutrisyon, at edukasyon. Palalakasin ng karagdagang pondo, ang mga gawaing ito, sa pamamagitan ng pagpapanatili sa operasyon ng programa, at sa pag-abot sa mas marami pang pamilya. Umaayon din ang 4Ps, sa Bagong Pilipinas Campaign, na layong bigyan ng magandang kinabukasan at suporta ang bawat Pilipinong nangangailangan. Bukod sa paglikha ng trabaho, pinalalakas din natin ang kakayahan ng ating mga mamamayan, lalo na sa panahon ng kanilang kagipitan. Our adaptive and responsive social protection programs assist our countrymen in times of dire need, reaching those in geographically isolated and disadvantaged areas. More importantly, these programs seek to develop their productive potential and bridge their capacities towards self-sufficiency. With a noble aim of breaking the cycle of poverty across the country, the Pantawid Pamilyang Pilipino Program has not only consistently accomplished its annual targets, it has also proven its efficacy over the years. Mula nung nakaraang SONA, mahigit 420,000 pamilya ang nag-graduate sa programa. Ibig sabihin, sa tulong ng 4Ps, mas gumanda na ang kanilang kalagayan at kakayahang makipagsapalaran sa laban ng buhay. Sa katunayan, mahigit 4,000 graduate ng 4Ps ay nasa hanay na ngayon ng mga lisensyadong guro. At hindi lamang yun, 35 sa mga top-notcher ng sari-saring mga board exam na idinaos nitong nakalipas na 2 taon ay nagmula sa mga pamilya na benepisyaryo ng 4Ps. Ilan sa kanila ay si Teacher Kane Jevy Cervantes ng Davao Oriental na nakakuha ng number 1 sa licensure examination for professional teachers. Isa rin si Engineer Alexis Aligado na nanguna sa Civil Engineering Board exam noong Abril ng nakalipas na taon. Tomorrow, the birth date of Apolinario Mabini, we cap off
the National Disability Rights Week. Our PWDs can rest assured of government's effective implementation of beneficial policies and programs that will guarantee equitable opportunities, special interventions, and incentives for them. Mula nang pumasok ang administrasyong ito, nagsimula na ang mga programang pangkabuhayan na nakalaan para sa ating mga PWD. Sa susunod na taon, ilulunsad naman ng PhilHealth ang benepisyo nito para sa mga batang may kapansanan. Halos dinoble na rin ang diskwento na ibinibigay sa mga PWD at sa mga senior citizen na tulad ninyo para sa mga basic necessities at prime commodities. Natuwa kayong lahat doon. Sa lahat ng mga ginagawa natin ito, katuwang natin palagi ang pribadong sektor, lalo na sa mahalagang bagay ng trabaho at pasahod. With tripartite consensus, minimum wage levels have been increased in various sectors in all regions, including the BARM, for workers and private establishments. Makakapagdulot ito ng ginhawa sa mahigit 4 milyong mga kababayan na natin at ng kanilang mga pamilya. Para naman sa ating mga kawani ng gobyerno, mayroon silang maaasahang medical allowance bilang karagdagang benepisyo sa susunod na taon. At hindi lamang iyon, meron ding napipintong aumento sa sweldo na makukuha nila sa 4 na tranche. Naglaan na po tayo ng pondo para dito simula sa taong ito at sa mga susunod na taon. Furthermore, we have extended the services of our job order and contract of service personnel working in government. This will also afford them ample opportunity to work on their civil service eligibilities while gaining additional relevant experience and training to upgrade their employment qualifications. Our aggressive infrastructure development, business-friendly policies, investment and export promotions, foreign visits, and economic missions are all aimed at generating not just jobs, but quality and competitive jobs. A substantial number of investment pledges have already commenced operations, with many more at various stages of development. Sa bilang natin, bukod sa malalaking kita para sa bansa, makakalikha ang mga ito ng mahigit 200,000 trabaho para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po mga ka-blessings.